Question: bakit ang baka tumataba kahit damo lang ang kanyang pagkain? Tanungin yung katabing mo, bakit nga ba? Biruin mo, tumataba siya, lumalaki, kahit damo lang yung pagkain. Ang sagot po, kasi ang baka pag kumain, ninunguya ng paulit-ulit. Hindi yung lunok agad. Hindi yung kain agad. Ganon din po sa Word of God. Sa Word of God, hindi pwede yung makikinig ka lang, babasa ka lang. Kailangan mumuyain natin ito. Pakisabi sa katabi mo, mumuyain natin ang mga salita ng Diyos. Ibig sabihin, pagbubulay-bulayan natin ito. Hanggang sa pumasok po ito sa ating puso at maging bahagi ng ating buhay at lalakas po tayo kasing lakas ng baka. Amen! Tanungin mo yung katabi mo, are you like Mary or Martha? Katulad ka ba, kapatid, ni Mary? Sino dito katulad ni Mary? Sino dito katulad ni Martha? Sa Bible po, si Martha po ang tao po na lagi pong busy, laging stress, laging nagrereklamo, laging toxic. Kapag ganito ka, para kang si Martha. Pakitapik yung katabi mo, huwag kang gagaya kay Martha, mahirap yan. Baka pati yung mga kasama mo sa bahay maapektuhan. O are you like Mary? Si Mary po, yung picture po ng anak ng Diyos na nakaupo sa presensya ng Panginoon, nakikinig, nagpapalakas. Si Mary po, yung picture po ng anak ng Diyos na peaceful, payapa, strong, in faith. Kahit anong dumating na mga trials, payapa po si Mary. Sino dito gusto niya katulad siya ni Mary? Taas ang kamay. Yan, praise God. Pakisabi po, personal worship. Personal worship. Ano nga ba ang personal worship? Ito po ang makikita natin sa buhay po ni Mary, kaya bakit siya malakas? Bakit siya laging payapa? Malaki po ang pagkakaiba ng personal worship sa corporate worship. Ito pong ginagawa natin every Sunday. Pakisabi po, corporate worship. This is a corporate worship. Ang pagkakaiba po nito sa personal worship, corporate worship parang family dinner. Sama-sama isang pamilya, masaya, maingay, magulo. Amen po. Nakakasaya ng puso. Kasi sama-sama tayo. Family dinner. Ang personal worship, para po itong daily breakfast, daily vitamins na hindi pwedeng mawala. Sino po dito hindi pwedeng walang breakfast? Kailangan mo ng almusal kahit papano, araw-araw. Kailangan mo ito, daily breakfast, vitamins, para makapagtrabaho ka ng maayos sa buong isang araw. Amen. Ganun po ang pagkakaiba niyan. Pag sinabing personal worship, maraming terms, maraming salita na ibinibigay ang mga tao, pero iisa lang po ibig sabihin niyan. Tinatawag din po itong, pakisabi po, daily devotion. Sa home church po namin ni Ate Chris nyo, kapag tinuruan kami ng seminar about growing in Christ, kasama po yung daily devotion. Kaya lahat ng mga nag-undergo ng growing in Christ, marunong po ng tinatawag na daily devotion. Tinatawag din po ito ng quiet time. Opo, quiet time. At sa quiet time, makikita nyo po, nandun ang Bible, spiritual notebook, ballpen. So, tinuturo po ito nung araw. Tinatawag din po ito, pakisabi po, don't watch. Sa seminary po namin, early in the morning, medyo madilim-dilim pa,
Meron po kaming dawn watch. 5 a.m. nagpe-pray na po kami. Na po. Kapag pumunta po kayo ng Touch of Glory Prayer Mountain sa Antipolo, doon nagpe-pray ang maraming Kristiyano. Meron po doon dawn prayer. So madilim pa lang, malamig, kahit umuulan, early in the morning, makikita mo yung mga tao nag-worship na kay Lord. Hindi corporate, walang kasama. Mag-isa lang na sumasamba, mag-isa lang na nagpupuri. Ganun po ang tinatawag na quiet time, daily devotion. Tinatawag din po itong, pakisabi po, one-on-one with God. Nakikipag one-on-one with God ka. So, ito po ay napakahalaga. Napakahalaga nito. Ito po ay, pakisabi po, source of our strength. Source to. Pinagkukunan po ito ng lakas po natin. One-on-one with God. Marami pa pong tawag po dito. Ang pinakamahalaga, meron kang oras na binibigay kay Lord araw-araw. Nasa iyo kung anong gusto mong itawag. Nasa iyo kung anong gusto mong flow, program, gaano kahaba, gusto mo maikse, gusto mo mahaba. Ang mahalaga dapat, sa isang araw, may binibigay kang panahon para sa Diyos. Napakahalaga niyan. Kasi pag wala kang ibibigay na panahon para sa Diyos, unti-unti nababagsak ang pananampalataya. Unti-unti manlalamig ang pananampalataya ng isang tao. Kaya pagdating ng Sunday, pagdating ng corporate worship, halos hindi na makasamba yung tao. Napakabigat na ng paa, napakabigat ng katawan. Kasi nga po, sa buong isang linggo, masyado siyang naging abala. Masyado pong kinain po ng kung ano-ano mga activities ang kanyang buong isang linggo. Mali po yun. Dapat po kada isang araw, may inilalaan kang oras para sa Panginoon. Sino po dito mahal niya si Lord? If you really love God, you will have time for Him. You will always have time for God. Kasi mahal mo siya eh. Hindi pwedeng sabihin mo sa isang tao, alam mo, mahal na mahal kita, kaya lang busy ako, wala akong time, masyado akong abala. Hindi ka paniniwalaan ng isang taong yun. Amen. Purihin po ang Diyos. Sa panahon ko po, sa panahon na ako ay wala pang asawa, single pa po ako, ang tawag ko po dito, date. Father and son, date. Nakikipag-date ako kay Lord. Pupunta kami sa mall, sa maraming tao, dala ko yung Bible ko, dala ko yung spiritual notebook ko, ballpen ko. Wala akong pakialam sa ingay ng mga tao. Basta nandun lang ako, nagbabasa, nananalangin, nagre-reflect. Pag hinanap ako ng mga kasama ko, saan ka galing? Nakipag-date ako kay Lord. Amen. So bago ka makipag-date sa ibang tao, kay Lord ka muna makipag-date. Amen. Na siyang tunay na nagmamahal sa iyo at hindi ka lolokohin at hindi ka niya ipagpapalit kahit kailan. Amen. Nung binata pa po ako, bata-bata pa, ang ginagawa ko po noon, pumupunta po ako sa church. Pumupunta po ako sa church, walang tao, kukuha po ako ng 2 upuan, uwi na one-on-one ko lagi si Lord. Sabi ko, Lord, 2 upuan ito, para ito sa akin, para ito sa iyo. Usap lang po tayo. Alam ko, abala po kayo dyan. Marami kayong ginagawa. I invite your presence, Lord God. At pag bumaba na si Lord, alam niyo mga kapatid, hindi na ako makaupo eh. Kasi nahiya ako eh. Nagpapatira pa na lang ako doon sa kanyang presensya. Amen. Yun po ang source of the anointing, source of our strength, source of peace and joy. Amen. Si Ate Chris Punyo from college days, hanggang ngayon po, meron po yung daily devotion. Meron po yung quiet time. Kaya ang Bible po niyan, pag tinignan nyo po sa bahay, meron pong puro highlights.
puro kulay. May mga highlights. At yun po yung ini-impart niya ngayon sa mga bata. Lagi niyang sinasabi na hindi lang Sunday worship, hindi lang kayo sasamba kay Lord paglinggo, dapat araw-araw maglalaan kayo lagi ng oras para kay Lord. Kaya inutusan niya yung mga bata, pray mo na kayo, basa mo na kayo ng Biblia, magbulay-bulay kayo. Kaya ganyan po. Praise God. Yan po ang ating subject sa araw na ito. Napakaganda po niyan. Ang prayer po natin sa araw na ito ay maging katulad po tayo ni Mary. Sino po ba si Mary? Sa Luke chapter 10, verse 38 hanggang 42, hindi po ito si Mary, the mother of the Lord Jesus Christ. Ibang Mary po ito. Maraming Mary sa Biblia. Merong Mary Magdalene. Pero hindi po ito si Mary Magdalene. Si Mary po ito na kapatid ni Lazarus at ni Martha. Tingnan po natin yung verse 38, sabay-sabay po nating basahin. Sa kanilang paglalakbay, dumating si Jesus sa isang nayon. Pinatuloy siya sa bahay ng isang babaeng nagngangalang Martha. Si Martha po ang sister po ni Lazarus na binuhay ni Kristo mula sa kamatayan. For 5 days na pong patay po si Lazaro, pero binuhay siya ng ating Panginoong Hesus. Ganon kalakas ang kapangyarihan ng ating Panginoon. At ang Panginoon ay dumalaw sa bahay ni Lazarus at ng kanyang mga kapatid. Ang sabi po doon sa 39, mayroon siyang kapatid na si Maria. Pakihawakan nga yung katabi mo. Kasi para siyang si Mary. Mayroon siyang kapatid na si Maria na upo ito sa paanan ng Panginoon at nakikinig sa kanyang mga itinuturo. At po ang sabi, verse 40, si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda. Tingnan mo yung katabi mo, baka kanina mukhang Mary, ngayon mukhang Martha na, mukha ng stress, worried, nagre-reklamo. Ang sabi po, si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pabayaan ako ng kapatid ko sa mga gawain dito? Utusan nga po niyo siya upang matulungan ako. Parang sinasabi ni Martha Lord, di ka ba naawa sa akin? Halos ako na lahat ng bumubuhat, ako na lang halos gumagawa. Tusan mo naman to na tumulong naman. Parang gano'n, di ba? 41, ngunit sumagot ang Panginoon, Martha, Martha, nababalisa ka at abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang talagang kailangan, mas pinili ni Maria ang mas magandang bagay at ito ay hindi aalisin sa kanya. Pagpalain ng Panginoon ang kanya pong mga salita. Minsan, mga kapatid, para po tayong si Martha. Pakisabi sa katabi mo, para kami sa si Martha. Kasi minsan, kadalasan, para kang laging balisa. Lagi kang parang masyado kang busy. Aminin na po natin, minsan sobra tayong busy. Sobra tayong busy. We are so busy in God's kingdom, but we don't have time to the King. Yun ang masakit. Marami pong nagsaserve sa church, maraming may mga ministry, sobrang busy sa kaharian ng Diyos, pero walang time sa hari mismo. We are so busy with God's blessing, but we don't have time to the blesser. Yun ang pinakamalupit. Yan ang pinakamasakit. Di ba may mga taong ganyan, parang sobrang busy na sa mga pagpapala. Sa dami ng pagpapala, wala nang oras. Wala nang panahon
para sambahin yung nagpala sa Kanya. Minsan ang tao, sobrang busy tayo sa mga problema. Ang dami nating problema, halos hindi na tayo makatulog. Napapabayaan na natin yung sarili natin. Kakaisip, kakasolve sa mga problema. Pero wala tayong time sa problem solver na siyang Panginoong Hesus. Amen? Parang ang hirap, di ba? Paano mo maayos yung mga problemang yan? Paano mo kakayanin yung mga pagsubok na yan? Pero yung tutulong sa'yo, wala kang time sa Kanya. Kaya napakaganda po ng ating pag-aaral ngayon. Ang tanong po, as we end, how can we learn from this story? Paano tayo matututo? 3 bagay lang po yung iiwanan po natin sa araw na ito mula sa salita ng Diyos. Unang-una po, tayo pong lahat ay tumayo. Shall we all rise up? Akbayan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, number 1, sit down. Come on, sit down. Paupuin mo, sabi mo, number 1, umupo ka. Umupo ka sa presensya ng ating Panginoon. Totoo po, yan po yung lesson po. Number 1, sit down. Umupo ka. Bago mo upuan yung mga gawaing bahay, bago mo upuan yung mga meetings, bago mo upuan yung tindahan mo, bago mo upuan yung mga tauhan mo, bago mo upuan yung mga gawain mo sa eskwela, umupo ka muna sa presensya ng Panginoon para kumuha ng lakas, kumuha ng direction, kumuha ng kapuspusan para kakayanin mo ang lahat na naghihintay sa iyo na challenge. Can we say amen to that? Pag walang daily devotion, pag walang daily personal worship, nagiging parang si Martha po tayo. Sabi po sa verse 40, pakisigaw po, pakibasa, Lord, don't you care? Panginoon, wala ka bang pakialam? Di ka ba concerned? Di mo ba iniisip itong sitwasyon namin? Hirap na kami. Ganon talaga yung bunga ng hindi umuupo sa presensya ng Panginoon. Laging stress, laging galit, laging nagrereklamo, laging worried, laging high blood. Yun po effect. Bakit po tayo nagkakaganito kung minsan? Bakit tayo minsan nagpapanik? Bakit tayo kung minsan natatakot? Bakit tayo kung minsan nababalisa, nag-aalala? Alam naman natin na may Diyos tayo. Alam naman natin na may Panginoon tayo. Tanong, bakit? Kasi po, disconnected po tayo to the source of strength. Wala tayong time sa Kanya. Amen. Isaiah 40:31, sabay-sabay po nating basahin bilang papuri at pagsamba natin kay Lord. But those who wait in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Sabi, sila daw pong nagwe-wait, sila daw pong nagpapahinga, sila daw pong umuupo, sila daw pong naglalaan ng oras, panahon sa Panginoon. Sabi po, magkakaroon sila ng kalakasan katulad ng isang agila. Diba napakalakas ng agila? Gaano kalakas ang agila? Agila pag lumipad, lumilipad siya sa ibabaw ng bagyo. Amen. Ganon tayo kalakas. Yun yung lakas na binibigay ng Panginoon sa atin. Kapag araw-araw, naglalaan tayo ng oras. Araw-araw, bago tayo magtrabaho, bago tayo pumasok sa school, bago tayo mamroblema, bago po natin gawin lahat ng mga trabaho natin, naglalaan tayo ng oras para kay Lord.
Praise God. Number 2, soak in God's Word. Pag sinabing soak, babad ka lang sa mga salita ng Panginoon. Verse 39, anong pong sabi diyan? Basahin po natin. Mary sat at the Lord's feet. Ano ginagawa? Listening. Kaya mga kapatid, hindi lang po dapat basa, dapat babad. Hindi ka lang dapat nakikinig, dapat pinagbubulay-bulayan. Doon po tayo lalakas. Amen. Ang Hebrew word sa meditation ay haga. Pakisabi po, haga. Haga. Ang ibig po sabihin ng haga, to meditate, to chew, yung nginunguya, to mutter, yung wini-whisper mo, binubulong mo yung salita ng Diyos. Napakaganda niyan. Iyan po ang ating model. She is our model. Kapag ang cow, kinakain niya yung pagkain niyang damo, hindi niya kagad yan nilulunok. Ninunguya niya yan, at kapag nanguya niya, at pumasok sa lalamunan niya, iluluwa niya yan. Isusukan niya yan. Pagkatapos, kakainin niya ulit. Pagkatapos niyang kainin, iluluwa niya ulit. Ganun ang proseso. Kinakatas hanggang sa makuha lahat ng nutrition, lahat ng sustansya. Yan pong ibig sabihin ng haga. To meditate the Word of God. Hindi mo lang siya pakapakinggan ngayon. Sa buong isang linggo, patuloy mo siyang pinapakinggan. Patuloy mo siyang iniisip. Patuloy mo siyang sinasalita. Patuloy mo siyang isinusulat. Ipinopost. Kinakanta. Ganun po ibig sabihin ng meditation. Ang sabi po ng teacher ko po, wala daw pong estudyanteng mahina. Wala daw pong estudyanteng bobo. At hindi niya masyadong na-explain kung bakit. Ngayon po, parang nakita ko, totoo sinabi niya. Kasi sa science po, ang ating brain, pakihawakan yung brain ng katabi mo. Ang ating brain, natututo po ito, hindi po sa minsanang pakikinig. Nakuha po natin? Ang brain po natin, natututo po ito sa patuloy na pakikinig. Patuloy na pakikinig. Pag patuloy niyang naririnig yung mga bagay-bagay na yan, doon po siya natututo. Kaya sabi ng teacher ko, walang mahinang estudyante, walang BO-BO. Ito pala ang dahilan. Ito pala dahilan. Kasi kapag araw-araw mong pinapakinggan, araw-araw mong inaaral, araw-araw mong pinagbubulay-bulayan, magiging bahagi siya ng system mo. Tingnan niyo po mga kapatid, kapag may problema, ang bilis natin mag-worry. Ang bilis natin mag-worry. Bakit? Kasi po, yung worry na yan sa isip natin, nakatanim na yan eh. Nasanay na yung isip mo na kapag may problema, lagi kang nagwo-worry. Kaya pag may problema, ang bilis mo mag-worry. Kasi yun na yung system eh. Yun na yung kinain ng brain mo. Pag napapansin mo yung sarili mo, every time na may problema, may lumalabas po sa'yo na negative emotions, negative confession, negative thoughts, nasanay kasi yung brain natin. Kaya ang sabi ng Romans chapter 12, kinakailangan natin ng renewing of our minds. Kinakailangan natin ng pagbabago ng pag-iisip at nababago po ang pag-iisip natin sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng mga salita ng Diyos. Kaya yung iba nagtataka, bakit
Napakinggan mo na yung Word of God, papakinggan mo ulit. Napakinggan mo na kahapon, pinapakinggan mo na naman. Nakaraan, pinakikinggan mo na ngayon, hanggang ngayon, nakikinig ka. Ganun po kasi ang brain. Pag patuloy itong nakikinig, doon siya natututo. Amen. Kaya tingnan niyo po, ang isang Kristiyano kapag uma-absent ng worship service, maraming panahon na uma-absent, marami pong pagkukulang, marami po siyang kinakailangang i-catch up, at hindi po mabilis yung growth. Ganon din po, kahit umaatin tayo ng every Sunday, at wala tayong personal worship, wala tayong devotion, wala tayong daily feeding, mabagal po ang growth. Maniwala po kayo. Kaya ang sabi ng Biblia, let us meditate the Word of God day and night. Psalms chapter 1 verse 12. Anong pong sabi diyan? Blessed is the one who delights in the law of the Lord and who meditates on His law day and night. Pakisabi sa katabi mo, hindi sapat ang Sunday. Hindi sapat yung minsan lang magde-devotion. Dapat po daily devotion, daily feeding. Hindi pwedeng isang beses ka lang mag-e-exercise, isang push-up lang. Hindi po pwedeng ganun. Dapat tuloy-tuloy. Tama? Hindi pwedeng isang kain lang, isang subo lang, busog ka na. Hindi, dapat tuloy-tuloy. Ganun dapat po ang gagawin po natin sa pagbababad sa mga salita po ng Diyos. Amen. Number 3, ito na po yung pinakahuli. Ano pa po pwede nating matutunan kay Mary and Martha? Number 3 po, serve out of love. Sa verse 42, ang sabi diyan, Mary has chosen what is better. Si Mary po, hindi po siya tamad. Hindi po siya yung tamad na upo lang ng upo, ayaw tulungan yung ate niya, tapos siya, upo lang siya ng upo, nakikipag-Bible study, discipleship training kay Lord Jesus Christ. Hindi po ganon. Ang sabi ng mga scholars, si Mary po, lahat ng task, lahat ng trabaho na nakaatang sa kanya, nagawa na po niya. Tinapos na po niya. Kaya nung tapos na, wala na siyang gagawin, nandun lang siya para ngayon makinig at magpahinga sa presensya ng Panginoon. Amen. Dito po makikita natin na si Mary po, hindi po niya ginagawa ang devotion, ang pakikinig, hindi po dahil sa ritual, kundi out of love. Gagawin po natin itong personal worship natin dahil mahal natin si Lord. Taas po ang kamay na nagsasabing, mahal niya ang Panginoon. Kung mahal mo ang Panginoon, may oras kang ibibigay para sa Kanya. Hindi lang every Sunday, tuwing kailan? Every day. Napakagaling niyo pong estudyante. Palakpakan naman natin yung ating mga sarili. Araw-araw. Dahil araw-araw po tayong minamahal ng Panginoon. Araw-araw po siyang mabuti sa atin. Araw-araw niya tayong pinagpapala at sinasamahan. Dapat lang din po araw-araw tayo magbigay ng oras sa Kanya. Praise God. Sabi po ng Matthew 10:37, anyone who loves their father or mother more than me, sabi ni Jesus Christ, is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Kinakailangan si Lord number one. Number one siya sa buhay mo. Amen. Mas mahal mo dapat si Jesus Christ sa asawa mo. Yes, mahal mo ang asawa mo, pero number one si Jesus Christ. Mas mahal mo dapat ang Panginoon kesa sa magulang mo. Yes, mahal mo yung magulang mo, pero number one dapat sa iyo si Lord. Amen. Mas mahal mo dapat ang Panginoon kesa sa girlfriend mo o boyfriend mo. Yes, mahal mo yung nobyo mo o nobya mo, pero dapat si Lord number one.
kahit po sa religion, nakalulungkot, maraming tao, mas mahal nila yung religion kesa kay Jesus Christ. At kung minsan, pag pinag-aralan mo yung Biblia, si Jesus Christ hindi naman member ng religion na yon. Amen? Amen? Ano ba religion ni Jesus Christ? Sabi sa Bible, Judaism. Yan ang religion ng ating Panginoon. Kaya kung may relihiyon ka na mahal mo, hindi member si Jesus Christ sa religion na yan. Judaism po ang member niya. Kaya lang, siya po ay pinaalis sa kanyang relihiyon. Pinalayas yung kanyang mga religious leaders na inggit sa kanya, nagalit sa kanya, pinapako po siya sa krus. Praise God. At ang lahat ng sumunod kay Jesus Christ, sabi ng Bible, ay tinawag silang mananampalataya, Christians, mga tagasunod ni Kristo, disciples. Amen. Kaya, okay lang kung mahal mo yung religion mo, pero dapat mas mahal mo si Jesus Christ. Nasusundan po? Anumang bagay dito sa mundo, dapat mas mahal natin ang Panginoon. At kung mahal mo talaga si Lord, bibigyan mo siya ng oras. Bibigyan mo siya ng panahon. Wala kang ka-date, i-date mo si Lord. Hindi yung naiinggit ka, sila may ka-date, sila may mga relationship na ako wala. Okay lang yun. I-date mo si Lord. At yayakapin ka ni Lord sa gitna ng marami at magulong tao. Naranasan ko yan. Amen. Nalulungkot ka? Kumuha ka ng 2 upuan. Lord, I invite your presence. Lord, please, I need your help. I need your comfort. Tig-isa tayo, upo ka. Naranasan ko yan. Bumababa talaga si Lord. Amen. Naranasan nga din namin yung mag-pray sa ibabaw ng bubong. Sabi nung isa kong kasama mag-dawn prayer tayo. Saan? Doon sa bubong. Grabe mga kapatid, madilim pa. Akyat kami sa bubong. Nagkahulan yung mga aso. Kala may mga akyat bahay gang. Kaya kinagalitan kami ng mentor namin, huwag niyong gagawin yan. Nasa loob tayo ng village. At uso ngayon ang nakawan. Nag-iingay ang mga aso. Nagalit talaga sa amin. Kasi ang mga kapitbahay nagbukas ng mga ilaw. Kasi ang daming tao, mga 12 yata kami na nagpe-pray sa ibabaw ng bubong. Yung bubong na yun medyo mahina-hina. Kaya nagalit po sa amin yung mentor namin. At bilang pagtutuwid, tinanggap po namin yun. Amen. Ang sarap mag-pray. May kilala po ako, yung kanyang anak, habol na habol sa kanya. Halos di na siya makapag-pray. Habol na habol Ang ginawa ng tatay nito, nagtago siya sa malaking cabinet. Doon siya nag-devotion, doon siya nag-pray. Hallelujah, Lord. Hinahanap siya ng anak niya, pero sinisilip-silip naman niya. Sabi niya, Lord, pasensya na. Sobrang attached yung anak ko. Ayaw ako pakawalan. Hindi naman pwedeng mawalan ako ng devotion, mawalan ako ng connection sa iyo. Kayo ang aking source of strength. At kapag nawalan ako ng kapuspusan, baka mamaya may stress ako sa batang to. Ang kulit kasi ng anak niya. Daddy! Nasa ka na, Daddy? Bibili lang yung daddy, maliligo lang, iiyak na, nagwawala na. Di siya makakawala, kaya ang ginawa niya, nagtago siya sa malaking cabinet. Doon siya nagde-devotion, doon siya nag-worship. Kung mahal mo ang Panginoon, gagawa ka ng paraan para magbigay ng oras sa Kanya. Amen. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka tuwira ng busy ka. Pag may gusto ka, may paraan yan. Amen. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Bibigyan ko po kayo ng assignment. Ayan po assignment natin. Pwede ko po ba kayo bigyan ng assignment? Ang ating assignment, number 1, for 5 minutes,
I want you to sit down in the presence of the Lord. Bahala ka kung gusto mo gawin ng madaling araw, katanghalian, sa hapon, sa gabi. Pakisabi po, 5 minutes lang. 5 minutes, ha? Okay? Yan po, assignment po natin. 5 minutes. Magsimula ka sa 5 minutes. Baka mamaya may nag-iisip, 5 minutes. Si Lord yan eh. Dapat yan, 5 hours. Para si Peter eh, no? Emotional, extreme. 5 minutes lang. Mag-start ka lang sa 5 minutes. Paki-high five yung katabi mo. 5 minutes. Araw-araw yan kay Lord. 5 minutes magbibigay ka. Sino dito, taas ang kamay, magbibigay ng 5 minutes kay Lord, araw-araw. Praise God. Ang reporting natin dito, sa group chat natin, i-report nyo, para i-heart namin ni Ate Chris ninyo. Okay? Accountability tayo, accountability partner po tayo. Ano pa po ang assignment natin? Sa pag-upo mo sa presensya ng Panginoon, magbabad ka. Pakisabi, soak. Soaking po ito, soaking in God's presence. Magbabad ka, at sa pagbababad mo, kahit 1 verse lang, mga kapatid. Isang verse lang. No, wag po yung, ay, anong isang verse? Si Jesus yan eh. Dapat yan, buong Bible, babasahin ko. Pwede naman yun. Pero, wag mo munang tumalon. Masyadong advanced na yun eh. Pakisabi sa katabi mo, 1 verse. 1 verse lang. Okay, 1 verse. Anong gagawin mo sa verse na yan? Babasahin mo, i-meditate mo, i-memorize mo, i-confess mo, ibubulong mo, ipopost mo, kakantahin mo. Katulad halimbawa, Exodus 15:26. Anong po sabi ng Exodus 15:26? I am the God that healeth thee. So yun, kinakanta mo, pinapahayag mo, I am the God that healeth thee. Ganun mo. Pinupost mo, minememorize mo, o kung gusto mo pang laliman, gagamit ka ng komentary, gagamit ka ng Google, ano nga ba sa Hebrew ito? Ano ba ang background nito? Ano bang context nito? For 1 week, hindi ko sinasabi na isang verse, isang araw. Isang verse, isang linggo. Doon ka lang muna mag-start. Hanggang yung verse na yan kumapit sa isip natin, sa puso po natin, sa system natin. Amen. Amen. Pakisabi sa katabi mo, 1 verse. Pakisabi, for 1 week. Madali? Madali? Kaya? Magsimula lang tayo dyan, mga kapatid. Amen? And then serve out of love. Dapat po, hindi po out of pressure natin ito gagawin. Hindi dahil sa, assignment to ni pastor. Hindi, kundi gawin natin ito dahil mahal natin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin saglit. Pumikit po tayo. Lord, para po kaming cellphone na nalulobat ko minsan at nalilimutan po namin mag-charge. Nakakalimutan po namin magbigay ng oras sa iyo, panahon sa iyo, kada araw. Kaya naman, Panginoon, nanghihina kami. Kaya naman, Panginoon, para kaming nauupos. But this time, Lord, punuin mo kami ng mga salita mo. Punuin mo kami ng inyong presensya. I-recharge mo kami. Sabihin mo sa Panginoon, i-recharge mo kami. Turuan mo kami, Panginoon, pumili sa iyo araw-araw. Piliin ka araw-araw. Maupo sa paanan mo. Gayahin si Mary, Panginoon. Bago kami upo sa mga gawain, bago namin upuan yung mga problema na yan, bago namin upuan yung mga responsibilidad na yan, hayaan mo na, sa'yo muna kami umupo. Magpahayag ka, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon. You are our source of strength.
You are our source of peace. Let us sing this song for the Lord. Let us worship the Lord. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? Ibigay natin sa Panginoon ang ating buhay. Hallelujah. Yes, Jesus. Salamat sa presensya mo. Salamat po sa yakap mo. Pwede po ba natin ibigay sa Panginoon ang buhay natin kasabay ng pagtaas ng ating mga kamay? Oh God. Oh Jesus. Patuloy mo kaming akayin, O Diyos, sapagkat Ikaw ang aming pastor. We will not be afraid, for You are with us, O God. Lahat ibibigay sa iyo. Papuri mo sa Panginoon. Itaas mo ang papuri mo. Oh yes. Oh, thank you Lord for your presence, oh God. Mas malakas. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang katapatan, sa kanyang kabutihan,
sa kanyang pagsama sa atin, sa kalakasan na ibinibigay niya sa atin sa araw-araw. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for your mercy and grace. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus.